business. Yung SWOT analysis, nakakatulong siya para ma-identify yung internal at external factors na makaka-affect sa success at growth ng isang business. So, una, strengths. What do you do well? So, ang una ay yung Explain mo sa akin yung mga questions na yun. goals. So, ano yung bagay na strengths sa isang journey? So, ito yung unang strengths niya, yung Hindi nga, saan nanggaling yung mga questions na yun? Kasi we start with strengths. So when you say strengths, this covers what? Ganun dapat. And then, ano kung mga tanong na ito? Any member can help para lang maging malinaw. Ito ang tanong dito magsasalita. Yung nilagay mo lang sa PowerPoint is yung mga tanong na sasagot na yung whenever na i-identify to instruments, weaknesses, or opportunities to sa company. Yung una po is what we do well. When we're talking about the strengths of the company, you identify what does the company do well, or example, yung sa dahil lang po, ano po ba yung nagsastand out sa kanila as a company. Second is what resources can you go on. Kumbaga, ano ba yung mga products and wins na organization na pinulupon yung ibang styles and yung resources niya. So, yun nga po. So, what do you do well? So, ang una kong strengths ng Jollibee is yung customer-centric approach. So, yung gawin niya lang. So, yun nga, yung consistent na pag-serve nila na affordable at high quality food ay isa sa kanilang mga strengths. So, what unique resources can you draw on? So, yung unique about Jollibee is yung iconic Filipino flavor. So, yung pagsaserve, ay kilala ang Jollibee sa pagsaserve ng Filipino food, yung mga panlasang Pinoy talaga. Lalo-lalo na sa spaghetti, palabok, na halo-halo. At yun yung isa sa uniqueness nila is yung kahit sa ibang bansa, yun pa rin yung sinaserve nila. Hindi na tulad yung sa McDo. Yung ano yung bansa, yung tayo ng business, yun yung mga pagkain na yung isa-serve nila. So, what do others see as your strengths? So, yung pangatlo ay affordable. So, yun nga, kung sinabi, kung wala kong sinabi, yung pag-serve nila ng affordable at high quality food ay nakaka-attract ng customers lalo na yung mga limited lang yung budget. So yung next po natin is yung sa weakness. So ano ba yung weakness? So yung weakness po, ito yung limit ng isang organization, pwede siya sa performance, sa growth, or sa competitiveness nila. So we have here some question to identify kung ano ba yung weakness ng isang organization. So number one is, what could you improve? Ano ba yung pwede mong i-improve? Ipag-reflex sa ano ba yung improve ng isang company? And number two is, where do you have fewer resources than others? So dito, nagpo-focus siya sa resources, pwede siya sa financial, sa human, sa tao ba? Kasi di ba minsan, alam naman na, dinububog yung, kunyari sa fast food, dinububog, tapos wala pa sa tao. So yun yung pwede mo din weakness. Tapos, isa rin yung technological resources, na pwede maging weakness sa isang company. Di ba sa ibang fast food, meron na sila yung tinatapos na order ka,
Ayun kasi, convenient siya, lalo sa mga takot mag-order dun sa counter. So, ayun kasi sa atin na meron lang tayo na mamili ng order. Next is, what are others likely to see as weaknesses? So, dito naman, how others see your weakness from outsider's perspective. So, example na ito is, pwede siya din sa mga online shopping. Di ba kung gusto mo ng shoes, siyempre mag-browse ka. Tapos kung may napili ka, nakapasok sa gusto mo. Then pag tap mo, may kita mo yung mga reviews doon siya. Tapos minsan yung iba nga may nilapa, sa mga nilapa. Minsan tumatay parehas ka, iwan ang gano'n. So kapag ikaw, pag bibili ka, siyempre bibili ka ba ng gano'n na reviews sa provider. Ayun, nakapagpuan yung purchasing decision ng isang tao. Kasi ito naman, sa Jollibee na lang yung pinaka-provider. So, where yung nakita ko weakness niya. Number one is quality control issues. Diba, marami kasi silang brands eh. So, minsan pag kumain ka sa Tagaytay, hindi ka nila, sarap, malaki. Tapos, dito naman sa ibang branch, yung iba parang maliit pa sa kamao, gano'n. Tapos, kasi, hindi ito lang siya. Iba-iba, tapos iba sa iba may lasa, yung price, iba naman mataba. And then yung second naman is no service. So yung Jollibee, di ba, pinadagsa siya sa number 1 na paboritong fast food na ng mga Pilipino. So marami na kami siyang tao. And ang minimum kasi na, ang maximum na pag-antay ng pagkain sa fast food is 30 minutes. So minsan, di ba, sobrang daming tao, ang balag talaga ng service nila. Tapos pagdating mo sa'yo, minsan, bilawin mo yung loob. Tapos ayun yung magiging factors na kung bakit, syempre pag nalakasa mo yung gano'n, hindi na mauulit. Hindi ba ka na sa ibang competitors nila na alternative na pwede pasok din sa katansan. Next is the opportunity. What opportunities are maintained? So when you say opportunities, this talks about the external factors such as your market share, yung na pwedeng i-improve ng isang company. So, very similar din siya sa strengths. Pero yung sa strengths kasi, more on yung na internal siya, pwede siya makita sa human resources ng isang company. At pwede din siya makita sa internal capabilities ng company. But when it comes to opportunity, dito natin makikita yung external na pwede may improve ng company, which is an example na is yung market share o yung customer base o company na sinaserve. So dito naman sa opportunities na may questions, what opportunities are open to you, what else could you take advantage of, and how can you turn your strengths into opportunities. So dito sa example natin sa Jollibee, we have first is the e-commerce. So ngayon na lang siya uso, magkaroon na rin tayo ng Jollibee application where you can order yung foods. And meron na rin siya katulad sa McDonald's, which is one of its competitor here in the Philippines. Na talagang meron designated app na parang sa delivery before na pwede mo pa-delivery via hotline. Kaya pwede ka na gumamit na online application and sarili po pa rin sa mga third parties applications like Grab. Meron na sila designated. And yun nga, global expansion, which is na-mention din kanina sa strengths. Yung, kumbaga, galing dito na din sa Philippines, but marami na rin siyang nakakayuman na branches sa ibang bansa, like America, sa ibang parts pa ng Asia. And modeling din natin siya sa e-commerce or sa social media. Kasi maraming mga foreigners na makita na nag-react sa Jollibee yung mga videos, which is nakakatulong doon sa promotion ng company. And pangatlo is lowering product base cost. So, as we all know, lahat naman ng mga products is mamahal. And kumbaga pwedeng gawing opportunity ng Jollibee is mag-release ulit sila ng mga promos. Kung maalala ng kumbaga dati, tingin out ng Jollibee yung
mix and match, which is nagkaroon ng upload sa social media na bakit nila tinanggal kasi kumbaga sa mix and match na meron silang sulit din meron pa ng main course which is mas meron pa pang side which is for the 17 and 17 pesos. Yes. So, nung tinanggal siya sa link ng Jollibee, kumbaga maraming mga customers, especially yung mga estudyante na parang customers is talagang nalungkot, but at the same time, kumbaga meron din yung mga competitors na offer ng instant match tulad na McDonald's. So, pinaka-opportunity ulit yun ng Jollibee para ibalik yung na mix. Last is the threats of the company. So, meron din yung question, what threats are new, what is the competition doing, and what threats will be successful. So, dito naman, kung makikita natin na yung threats ng company is for external bit, kumbaga more on the external factors that can affect your company, but what is your competition doing, kumbaga, ano yung pwedeng wala yung ibang company, ano yung pwedeng wala yung company mo na meron sa ibang company. So, na pwedeng gawin investment ng ibang company para sila yung mas umangat. Which is, meron din tayo which is, one is for the healthier diet. So, kumbaga, lahat naman ng fast food is para may perception na unhealthy because of fried foods. And yun ay pwedeng gawing advantages for about the fast food chains. Number two is yung competition. Ngayon kasi kumbaga mas nagbuboom na ngayon yung mga ibang small businesses na tulad ng mga palisan na alam kumbaga na mas muli na meron nag-offer ng mga ibang mga products like yung mga pares, overload, yung advertise. Which means ngayon mas tinitignan ng mga customers na mas makamasa. And number three is yung related siya is yung economic issues. That's all for the